Kumusta po kayo? Natapos kahapon yung pangalawang araw ng impeachment court ni VP Sara at bibigay ko na lang sa inyo yung pinakabuod ng nangyari kahapon sa dami ng mga alam nyo na mga sinasabi nila na sinabi ko nga sa inyo, huwag nyo na masyadong pansinin ang mga arguments ng prosecutor at saka nung nakadepensa kasi naguguluhan lang kayo masyado, pero ang pinakabuo dito ay intindihin nyo na lang ang nangyari at ganito po, no? Dumating na o inumpisa na ng prosecutor yung sinasabi nila pinakamabigat na nagawa na ni VP Sara para siya ay matanggal sa pagtrabaho niya bilang isang VP Sara. Ayun po ay tungkol sa kanyang sinabi na kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi po ba? At meron daw siyang gagawin at siya daw ay kumuha pa ng o kinontak siya, may kinontak siya ng isang tao na gagawa ng intensyon niya para magawa yung iniisip niyang gustong gawin. Hindi ko masabi kasi kung ano talaga yon dahil baka tayo ma-block dito eh. Pero alam niyo naman kung ano yung ibig ko sabihin. Kaya nagpakita sila ang prosecutor ng mga depensa na pinakita yung mga dokumento at saka nakuha nilang video at saka yung presentation ng kanilang witness na kung sakali na darating ang panahon na gagamitin itong ganitong ginawa ng prosecutor ng mga ebidensya na tatanggapin ng impeachment court at saka mismo ng impeachment judges para gamitin na at makuha ang tinatawag na conviction niya para matanggal na siya. Alam nyo, maski na ipakita nila ng depensa ang kanilang sinasabing pagsikat ni VP Sara, sabihin man nila yan o hindi, talagang mataas pa rin ang tiwala ng mga tao. Kasi ang pinakapunto ng ginagawa ng prosecutor ay nakabase sa prinsipyo ng batas na yung tinatawag na pagkawala ng tiwala ng mga tao. Yung tinatawag ng public trust. Kaya maski na hindi na siguro magsalita ang depensa, alam naman ng taong bayan kung talagang wala ng tiwala ang mga tao kay VP Sara dahil napakataas pa rin hanggang ngayon, hindi bumababa ang kanyang rating. Kaya ang sinasabi ko nga sa inyo, yung drama naglalabanan ang depensa at saka prosecutor dito sa impeachment court ay maaring walang halaga sa kaduluduluhan dahil sa dalawang bagay. Excuse me. Number one, pag binasihan nila ng mga hurado na ang pagtitiwala ng mga Pilipino ay nasira dahil sa mga ginawang ni VP Sara sinabi at ginawa at mga base sa ebidensya ng mga prosecutor, maaaring sabihin nila na hindi ito paraan para matanggal ang isang VP Sara dahil siya pa rin ay nananatiling nasa posisyon na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Pangalawa, tandaan natin na ang tinatawag na impeachment court ay hindi lang isang korte. Ito ay isang pagkagrupo ng mga partido at sa Constitution nilalagay nga, sinasabi nila maski ito ay korte, ibang klaseng korte ito. Ito po ay isang korte na pwedeng baguhin ang kanyang paraan, ang mga rules nila at sila ang masusunod at walang magagawa maski ang Supreme Court.
dahil hindi pwede makialam ang Supreme Court. So kung nakikita natin sa ngayon na nag-iiba-iba na ang direksyon at ang mga nangyayari ng deliberation diyan sa korte, intindihin ninyo, this is a political move. Saka kaduluduluhan dyan, kung sino ang partido ang pinakamalaki at pinakamalakas dyan sa Senado, siya masusunod. Kaya nga nakikita natin na matatag naman din ang posisyon ng depensa, yung natitira pang senador na tinatawag ng minority, dahil talagang hindi nila ibibigay ang kanilang karapatan bilang isang political group or political power na masking maliit man lang sila, kakaunti sila, hindi pa rin kaya ng buong Senado na bigyan ng conviction si VP Sara hanggat hindi umaabot ang majority ng mga senador na 16 para bigyan ng conviction. Dahil pag hindi umabot sa 16 ang boboto na guilty si VP Sara, ang kaduluduluhan niyan ay hindi nila ma-impeach o ma-convict si VP Sara. Kaya yun ang pinipilit ngayon ng majority na bawasan ang maaari, na maaaring mag-convict sa isang VP Sara sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga senador. Subalit ang Constitution pa rin ang mananatili. Maski balik-balik ta rin nila, nasa Constitution na yan, hanggat hindi nababago ang ating Constitution, hindi nila mababago ang 16 na senador na kailangan para bigyan ng conviction si VP Sara. Kaya sinasabi nga sa inyo mula kahapon, huwag nyo nang panoorin na lang at damdamin at ang mga nangyayari dyan. Kasi lahat ng sinasabi nila ay nasa isang bagay lang. Sa prosecutor, kailangan nilang tanggalin si VP Sara. Sa depensa naman, sinasabi nila, hindi sila papayag doon. Kaya kung anumang baraha ang hawak nila, hindi nila bibitawan yon. Huwag lang matanggal si VP Sara sa Pilipinas dahil ang batayan ng mga minority ay ang tiwala ng mga tao na hanggang ngayon ay mataas o tumataas pa habang tumatagal itong impeachment natin. So, pagdasal na lang tayo na sana mapayapa tayong lahat, lalo na ang mga Pilipino sa abroad, mga OFW na yung iba dyan ay nagpupuyat na. At para malaman lang ang nangyayari dito sa impeachment court. Matulog na kayo, magtrabaho na kayo na maayos. At kung minsan lang na wala kayong magawa, ayun, doon nyo panoorin yung mga replay na lang. Ang importante po ay mabuhay tayo na maayos, huwag tayo magpa-stress sa nangyayari, mga pagtrabaho tayo na maayos, at mga pagdasal na maging mapayapa ang buong bansa. Dahil pagka ang buhay natin ay pinaiikot lang ng politiko, wala nang mangyayari sa buhay natin. Tandaan natin, meron tayong pamilya. Maraming salamat po. God bless the Philippines. God bless the people, mga tao, especially the children. Pagdasal po natin sila na sana'y pag dumating na ang panahon nila, hindi ganito ang kondisyon na abutan nila. Na sana hindi mangyari yung ambisyon namin noon na sana pagdating ng panahon na kami tumanda na, ay maayos ng Pilipinas. Maraming salamat po.